kayo na nakarating dito. Ako'y nagpapasalamat at alam ko naman, biglaan ang aming pagtawag, meeting at pagtawag sa inyo. Ngunit ay kayo naman ay nakarating pa rin at salamat sa napaka-init ninyong salubog na ibinigay sa akin. Ako po ay matagal na hindi nabalik dito sa barangay. Alala ko ba? Noong 2013, sir. 2010. Hindi, 2010. Pero hindi, naalala ko pa. Noong una kaming dinala rito ng aking ama. Kasama kami rito lahat. Kami mga buong pamilyang Marcos dahil sinimulan yung kanilang mga proyekto. At hanggang ngayon ay nakikita ko dahil kanilang programa na ginawa ay marami pa rin nakakapakinabang, marami pa rin natutulungan ako naman ang nasisiyahan na tama naman at nakapagbigay serbisyo ang pamilyang Marcos sa aking ama, ang aking ina, na noon ay governor ng Metro Manila. Kaya siya ang mamahalatan sa mga programa yan. At naman po ngayon sa kasalukuyan, ako po ay kumikikita sa buong bansa. At sa nakakakilang araw, ay dito kami sa Quezon City. At dahil po ako'y nakikipag-ugnay at nakikipag-usap sa ating mga kababayan, yun nga, sa mga problema hinaharap ng taong bayan, ng mga pagkaraniwan ng mga bayan. Dahil kailangan kong malaman bilang isang opisyal, ay kailangan kong malaman kung ano ba ang kakulangan ng pamahalaan, ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito po ay patuloy namin ginagawa para na ay mabigyan namin ng solusyon, mabigyan ng sagot ang mga problema na nakalilibig namin. Sa ngayon, isang nakakagulat, isang nakakabalita, ang dumadami po ngayon ay iligang na droga kung saan-saan nagkakalat. Ganun din po ba ito? May problema ba kayo sa iligang na droga dito? Delikado yan. Dahil nabibigyan na dyan ay mga bata. Yung bata, pagka binibigyan ng bata, ay gano'n natin yung sasa. Pero hindi lamang yun. Marami po tayo narinig kay iba. Tungkol sa matataas na bilhin, tungkol sa marami pang mahirap, tungkol sa kakulangan sa ating mga eskwelahan. Lahat po ng problema. Yung napabayaan ng ating agrikultura, mahal ang presyo na kaya mahal ang presyo ng bilhin. Lahat po yan ay nababalitaan namin. At binabalik sinasabi sa amin, binibigay sa amin ng ating mga kausap. Kaya kung tinitingnan mo naman, sabi ko, yung mataas na presyo ng bilihin, hindi ba meron na tayong ginagawa noon? Ang tawag doon ay yung kadiwa store o yung kadiwa. Meron tayo noon. Yung ginagawa kasi ng gobyerno noon, binibili, pagmura ang presyo, mag-harvest season, pagkakaani, sa kabunibili ng gobyerno para maging pantay-pantay ang presyo. Tapos, ipinagbibili naman ito sa tao na hindi pinagkikitaan. Kaya parang ang nangyari, kahit nandito kayo sa Maynila, kahit nandito kayo sa Quezon City, pag bibili kayo, parang namit yung presyo, parang namili kayo dun sa probinsya, sa Tanggaling. Kaya yan, isang bagay na yan, alam na natin kung paano gagawin yan. Yung agrikultura, paano natin gagawin yan. Ay ayusin natin, nagawa na natin yan. Naging rice exporter na tayo, lahat yan. Kaya po, sabi ko, ang galing-galing ng mga Pilipino, hindi ko maunawaan kung ang galing ng Pilipino, ang huhusan, ang tatalino, ang sisipa, ang tsatsaga, hindi magnanakaw. Bakit kung gano'n ang katangian ng nating mga kababayan, bakit hindi natin nagawa? Kahit wala, bigyan ng solusyon ito mga problema. At sa aking pag-aaral, sa aking pag-iisip, sa aking pananakot, ang sagot dito ay tayo sa nakaraang ilang taon, ang ating mga leader sa politika, imbis na pinagkakaisa ang Pilipinas, ay binag-aaway tayo lahat. Sinasabi, eto, kami dito, kayo dyan, kalaban namin kayo, hindi kayo magkasama. Pinag-ahati-hati ang mga Pilipino, pinagwawata ang lipunan. Kaya naman hindi, kahit na po, kung tayo ay hiwa-hiwalay sa iba't ibang grupo, kahit anong gawin natin trabaho, ang kaya ng isang maliit na grupo ay konti lang. Pag pinagsama-sama na natin lahat yan,
bansa. Lagi kong pinapaalala, sinasabi, kailangan ng siguro natin ipaalala, hindi lamang sa taong bayan, kung hindi sa ating mga leader, na ang nagmamahal lang sa Pilipino ay Pilipino rin. Ang tutulong sa Pilipino, Pilipino rin. Kaya hindi tama yung pinaghihiwa-hiwalay tayo, pinag-aaway-aaway tayo. At yan po ang naging panindigan ko. Panindigan ko na ang dapat bumalik na tayo sa pag-iisip na ibabalik na natin ang pag-iisip na pagkakaisa. Ano yung narinig natin na yung dati natin sinisigaw? Isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan ang dapat natin balikan para maramdaman natin dahil sa ating palagay, ang pagkakaisa ay ang tawing pamaraan para maramdaman ulit natin ang isang progresibong Pilipinas. Yan po ang aking naging advokasya. At kaya po ako umiikot-ikot at ipinapaalala ko sabihin na ipaalala natin sa ating mga leader na panahon na napalitan natin ang pag-iisip na pinag-aaway-aaway ang kapang Pilipino. Pinaghihiwa-hiwalay at sinasabi, may grupo dito, may grupo diyan. Hindi kayo kasama rito para tayo na pinipilit na mag-away kahit tayo magkaibigan, tayo nagpapaganak, nagkatulog. Kaya sinasabi ko kahit naman Ilocano, kahit Tagalog, Bicolano, kahit siya saan naman nanggaling, ang tulad-tulad nito, ikaw ay Pilipino. Kaya po, sana po ito na ang aking ginagawang advokasya ay pinutuloy ko, sinisigaw ko sa lahat ng mapunta ko. At sinisigaw ko na kailangan tayo mga Pilipino ay nagtutulungan. Tayo mga Pilipino ay nagmamahalan. Ipagsama-sama natin ulit ang ating katawan, ipagkaitili natin ang ating mga pagsakripisyo at pagtsaga at gawin natin hindi para sa sarili natin, hindi para sa larangan ng politika, kundi para sa kapakanan ng bansa, sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sangayon po ba kayo? Kayo ba ay naniniwala na kapag ang Pilipinas ay magkaisa ulit, ay mararamdaman natin ang progresibong Pilipinas? Meron ba tayo? Siguro, kung bakit mamarapatin ninyo? Kung mamarapatin ninyo, simulan na natin ang kinusan na pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dito na! Sa Tagalog! Dito na! Sa Tagalog! Samahan po ninyo ako! Samahan po ninyo ako! Suportahan po ninyo ang ating advokasya sa pagkakaisa. At sa ganyang pamamaraan ay masasabi namin, lalo kami nasa serbisyo publiko, lalo lahat ng mamamayang Pilipino, kami ay ginawa namin ang aming katungkulan upang tulungan ang aming mga kababayan, upang tulungan ang ating bansa, inunan natin ang kapakanan ng sambayanan bago ang ating sarili. Payag po ba kayo? Maraming salamat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa sakripisyo ninyo para sa sambayanan. Makakamtan po natin itong pangaral nito. Ito ay hamon sa atin. Hamon ng panahon, hamon ng ating mga kabataan, hamon ng mga ating mga anak. At kailangan natin sagutin natin yung hamon na yan at gawin natin totoo ang pangarap na nagkaroon sa ulit ang sambayanan ng Pilipino. Maraming salamat po!